16 anyos na estudyante, binalatan ang muka. Sino ang may gawa? Isipin mo, isang 16 anyos na high school student at church collector sa Lapu-Lapu City, Cebu. Masayahin, mabait at puno ng pangarap. Noong gabi ng March 10, 2019, nakipag-meet siya sa isang taong nakilala niya online. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang katawan sa isang bakanteng lote. Walang damit na pang-ibaba, halos 30 saksak sa katawan. Ang mukha niya, binalatan. Sino ang may kakayahan na gumawa ng ganitong karahasan sa isang inosenteng batang babae? Ito ang kaso ni Christine Lee Silawan. Si Christine Lee Silawan, 16 years old, grade 10 student sa isang high school sa Lapu-Lapu City, ay isang mabait na bata at aktibo rin bilang church usher or collector. Noong March 10, 2019, nagpaalam siya sa pamilya para makipag-meet sa isang lalaking nakilala niya sa Facebook. Ayon sa pamilya ni Christine, siya raw ay excited nung araw na yun. Kinabukasan, March 11, bandang 7:00 ng umaga, natagpuan ng mga residente ang kanyang katawan sa isang bakanteng lote sa sitio Mahayahay, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Walang damit pang ibaba at nagtamo si Christine ng halos 30 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang pinaka nakakakilabot, binalatan ang muka ni Christine. Maraming nagsasabi na posibleng may asido o sulfuric acid na ginamit bago binalatan ang kanyang muka. May signs din ng sexual assault dahil sa genital bleeding na kinumpirma ng forensic team. Sa investigasyon ng Lapu-Lapu City Police at NBI, unang inaresto ang 17 anyos na boyfriend ni Christine batay sa Facebook messages nila, pero naklear din siya pagkatapos. Noong April 9, 2019, nahuli ang prime suspect na si Renato Payupan Lienes, 42 years old, na nag-confess voluntarily dahil daw nakonsensya siya. Gumamit daw siya ng fake account sa Facebook para makipag-ugnayan kay Christine. At nung magkita sila, nainggit daw siya nang malaman na hindi na raw virgin si Christine at may ibang karelasyon. Sa ilalim ng impluensya ng droga, sinaksak niya si Christine ng maraming beses. Sinubukang halayin at binalatan ang muka gamit ang kutsilyo para raw hindi makilala ang biktima. Ang hatol, nag-plead ng not guilty si Lienes sa korte. Pero noong May 24, 2020, natagpuan siyang patay sa selda ng Lapu-Lapu City Jail. Nag-suicide daw sa pamamagitan ng pagbibigti. Isang simpleng message sa Facebook na nauwi sa meetup na nauwi sa pagkawala ng isang inosenteng buhay. Bagay na posible sanang naiwasan. Ngayon, kilala mo ba talaga kung sino yang kachat mo?